TGIF, Biyeheros! Aha, I'm sure alam yan ng mga kabatch ko. Kung naghahanap kayo ng destination kung saan pwedeng gumimik na nature-friendly, isang lugar na hindi ka kakabahan para sa iyong susunod na blood test. Na ang Sabado nights ay magiging spa days. At SOP o sobrang okay pare dahil swak pa sa budget at pwede mong madala ang iyong pamilya. Kaya ngayong gabi, the Titos and Titas of Manila are in for a treat. Tapos juicy. Mamitas ng gulay. Kumain ng masarap. Cheers! 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 Cheers na lang nga tayo sa tea. Cheers! At uminom ng tsaa. Siglet tea drink. Siglet tea. Siglet tea for mga auntie. Samahan niyo ako sa isang destinasyon na pamilyar pero siguradong nakakagulat sa ganda. Titos and Titas, tayo na sa Antipolo! Imagine, isang oras lang mula sa Metro Manila. Amoy probinsya na. Pwedeng-pwede nang ipahinga ang mga pagod na likod at masasakit na paa dahil sa buong linggong trabaho. Just perfect. Pwedeng-pwedeng mag-staycation sa Nature Villas. Magbabad sa pool. O magkasubukan ng lakas sa mga obstacle course. Malam mo, ikaw isang yuppie na medyo pagod na pagod during the weekdays sa opisina. Pero nature lover ka talaga. And you are a weekend warrior. Gusto mo lang maghanap ng home away from home. Meron tayong Rizal Province na sobrang lapit lang naman nila na bukod sa pag-offer nila ng different cottages, meron silang 12-hectare farm na may military-grade obstacle courses. Perfect for team building. Piece of cake, Biyeheros. Okay, 3 minutes 20 seconds. Yun yung ginawa ng kanilang atleta dito sa Philippe Sanctuary. Siya daw ang record holder ng tinatawag nilang high ropes for high hopes. Medyo binibigyan tayo ng konting laban, guys. Ano sa tingin nyo? Sabi naman kasi nila na may malaking chance na tayong manalo. Dahil, alam naman natin, pinagdaanan natin lahat ng zipline sa buong Pilipinas. Yes, sir. Shortest. Shortest. Longest. Multiple. Fastest. Island to island. Slowest. Island to island. Okay, guys. Ready na ako. Ready na ako mamili kung sino ang sasabak. Jack? Hindi pwede, sir eh. Bakit? Nanganak si Mrs. Ako! Magro-roll ako eh. Kajeri. Kajeri. Ako nga pala, 50 years old na si Kajeri at medyo magiging lolo na to eh. Hindi ako pwede mag-audio. Tana! Sir, hindi ready outfit ko. Parati naman hindi ready outfit mo. Parati magmamall. Ano ka pumunta ng Glorieta? Lagang di ako pwede. Hihika ako, sir. Ha? Alcohol yan eh. Ano ka ba? May cameraman dito. Oh, Ay! ito na lang pwede. Ayun! Matagal mag-isip na excuse! Ikaw na! Mukhang handang-handa ka naman, Team USA. Ikaw na, bro. Kaya mo yan. Good job. Good Subukan luck. natin. Subukan? Alright. Fight.
3, 2, 1, go! Mas maganda yung pacing ng bata natin kaysa sa mga bata nila. Ito na yung pinakamabilis na transition na nakita ko. Kayang-kaya. Kayang-kaya yata ni Terence mahulog. Iba talaga pagtatakbihan, di. Importanteng atletika. Habang nagpapakayolo ang bagets sa activities dito sa resort, pero ako, dito na ako sa aking simple pleasure sa umaga. Ang breakfast buffet. Samahan mo pa ng mga prutas mula sa kanilang bakuran, talaga namang steady. Natalo kaya ng online content producer natin ang record na 3 minutes and 20 seconds? Running time is 3 minutes and 2 seconds. Di pa siya nagsisimula sa zipline. 3 minutes and 10 seconds. Oh my God, this is gonna be a nail biter. Up! 3 minutes and 49 seconds. Okay lang, iwanan natin siya. Na ang Antipolo numero 1 dahil number 1, Antipolo ang dinadaanan ng super highway of Luzon. Dahil ang EDSA natin ay hindi na siya main artery road. Ang main artery road ng Luzon ay ang Antipolo. Cool weather ang number 1 din dito. No pollution. The air is very filtered na ang hangin. Ang number 2, ang Antipolo is only very near in Metro Manila. Malapit lang. It will take only 35 to 45 minutes kung walang traffic. Ang number 3, it is flood-free. Ang Antipolo. Ang number 4, it is overlooking Metro Manila. Ang lights and sound, napakaganda ang view. Ang ika-5, it is the envy of almost all realty developer. Dahil napakaluang pa ang land area. Ang view ng Antipolo, napakaganda. Ang Sierra Madre Mountain. Hospitality. Ang hospitality, wherein hindi lang daw sa lupa na may gold ang Antipolo. Pati daw yung kanilang mga puso, they have a golden heart. In flora and fauna, matagpuan natin dito sa Antipolo. Wala pa sa listahan na yan ang masasarap na kainan dito sa Antipolo. We have live performers every night. Ang main dish na ino-offer namin is of course our lechon. Ang lechon namin dito is lechon Cebu. Bakit pa kailangan pumunta tayo ng Cebu kung kaya naman naming dalhin sa inyo yung masarap na lechon, of course. Easy-easy lang sa lechon mga tito, bantayan ang kolesterol. Hihihi! But if you want a certified Antipolo experience, yung talagang 100% tatak Antipolo, dito ka pumunta. Classic Filipino comfort food. Ang hindi mawawala dyan, yung mga inihaw. Inihaw na baboy, inihaw na manok, inihaw na pusit, inihaw na tuna belly. Siyempre, nandyan din yung crispy pata, ensalada, kare-kare, sinigang. Pupunta ka naman sa Antipolo. Yung mga hindi talaga mawawala, yung staple ay suman, mangga, at kapag
pupunta ka ng Antipolo, staple din na dadaan ka dito sa Cloud9. Di ba parang, alala ko, simula teenager pa ako, talagang dadalhin mo dito yung girlfriend mo. Ano na yan, di ba? Paggabi na, order kayo ng pagkain, sightseeing, titingin kayo doon, makikita niyo yung Metro Manila, wala na yung smog. Okay, inaantay niyo muna mawala yung smog, no? Pero, ganyan pa rin. Ganyan pa rin, gaano kaganda. 20, 30 years ago, yan pa rin, nakikita mo. Ito naman talaga yung pinupuntahan mo dito, bukod sa masasarap na pagkain. Higup ng sinigang. Kapag ganito, hindi ko na pinapatulan yung laman ng sinigang. Sabaw na lang muna dahil daming pagkain eh. Hanggang dito na. Manok na lang ha, siguro. Yan. Kapag tinanong mo ang mga biyaherong ipinanganak noong 70s hanggang 90s kung saan ang paborito nilang out-of-town destination, tiyak ang isa sa isasagot nila sa iyo ay Antipolo. Isa kasi ito sa pinakamalapit na destinasyon mula sa Maynila. Maglaan lang ng isang oras na biyahe, matutuntun mo na ito via your favorite mode of transportation. Ganon siya kadali puntahan. Gateway din ito papuntang Laguna, Batangas at Quezon. And guess what? Kung dito kayo daraan, walang toll fee na babayaran. Perfect para sa mga biyaherong nagtitipid. Isa rin paboritong atraksyon ng mga Katoliko ang simbahang ito. Noon, importante kasi na madala at maipa-hashtag blessed mo rito ang bagong sasakyan mo sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Ngayon, dinarayo pa rin ng mga biyahero ang Antipolo Church. Dala ang iba't ibang mga panalangin na inaalay nila sa Birheng Maria. Karamihan po kasi dito sa Antipolo. Pag sinabi Antipolo Church, lahat po ng panatiko, halos sinasabi nila natutupad lahat ng prayers. Pumunta po ako dito para lagi magsimba. Dito panatan namin ito kasi baga dito yung pinaka-main na church dito sa buong Rizal. Number 1, yung pinakasikat na simbahan. Sabi po ng iba, milagroso daw po yung Birhen. Kaya madami pong dumadayo dito. Matapos ang pagdalaw sa simbahan, di pa rin nawawala ang pasalubong buying na tatak Antipolo. Ang walang kamatayang suman, mangga at kasoy. Itinuturing na cradle of artists ang probinsya ng Rizal at dito sa Antipolo, samot-sari ang artistic monuments. Ang Pinto Art Museum po ay nagbukas December 5, 2010. Ito po ay pag-aari ni Dr. Joven Cuanag, isa pong neurologo. Kanya po yung collection at ito pong property. Ngayon po ay under na tayo ng El Refugio Foundation for Arts and Sciences. Ito po ay mayroong kabuuan laki na 1.3 hectares. Para kasi sa mga taga rito, art is everywhere. Kaya ang kanilang mga obra, umabot na hanggang kusina. Umaapaw rin sa food options ang Antipolo. Marison's is a homegrown restaurant here in Antipolo. We offer modern Filipino food. We started in 2013 and from then on, we have grown. So right after church, we get most of our customers, especially on weekend, galing na mga as far away places from Pangasinan, Cavite, those who come to go to church sa Antipolo Cathedral. They come here for their lunch, for their dinner, and for their family gatherings. Our halo-halo is very distinct in the way that everybody thinks that it's ice cream, but because it looks like ice cream, but once you eat it, it's shaved ice.
Pero para sa mga biyahero na hindi lang pagkain ang gusto, aba, pwede rin kayong matutong magtanim. Learn organic farming at Flores Garden. Mula herbs at spices gaya ng paminta, anis, at iba pang uri ng mga halaman. Hanggang sa medicinal plants na nakalulunas ng iba't ibang karamdaman, meron dito. Gaya na lang ng pansit-pansitan na mainam daw para sa may gout at rayuma. Available din ang iba't ibang berries na may anti-cancer properties. Sa ating mga turista na naghahanap ng mga greens, naghahanap ng mga lugar na tahimik at malayo sa pollution, ay tayo na sa Antipolo. Nandito po yung Flores Garden kung saan po ay pwede kayo mag-swimming, pwede kayo mag-aral ng organic farming at mga organic plants. Meron din po silang overnight stay. Pero kung tipo nyo naman ang hindi pa tweetams masyado at gusto nyong pumitas ng mga sariwang gulay, punta lang sa katabi ng Flores Garden na Ed's Farm. And guess what? Mag-asawa sila! Hey! If that's not Tito and Tita enough for you, abay hindi ko na alam, biyeheros. Sir, magandang hapon po sa inyong dalawa. Welcome to Ed's Farm. Salamat po, It's nice. salamat. Hello, Sir, eh. sir, Hello. sir, sir, kamusta po? Welcome. Salamat po. Maganda po yung inyong spasyo, malaki, mahangin. Thank you. At we're honored naman na kayo nakarating dito sa aming lugar, na Ed's Farm. Ito ay isang farm at saka learning center. Basically, nakikita nyo some of the structures designed to teach students the theoretical and the practical aspect of agriculture. Welcome you all sa Spanish pa. Bienvenidas. Uy. Parang feeling ko meron ako, parang nakikinig ako sa isang AM radio. Alam mo, gusto ko to. Maganda tong show na to, sir. Sige po. Bienvenidas at muy buenas tardes kaninyo ustedes. Uy. Ano po sabihin? Welcome. Sa Malaysia pa, yung tinatawag nila na welcome sa kanila, tinatawag nila na salamat datang. Salamat datang. Para sa mga gusto mag-aral o mag-team building, pwede kayong magpa-reserve ng accommodations. Sobra-sobra ang bisita sa loob. Gusto nilang mag-enjoy din sa ambiance with the fresh air, which is very conducive to yung mga health and wellness. Opo. Hindi, parang dito po sa lugar nyo talagang mahangin. Pati ang sarap po dahil tahimik. Ang mga structure na to, kubo-kubo lang daw noon. So sir, kapag sabihin natin yung mga turista, hindi sila pwede mag-walk-in muna, sir. Kailangan talaga sila tumawag in advance. By appointment. By appointment. Pero, is it okay for them to visit the farm? And they can also spend overnight dun sa Flores Garden. Okay. Ang aming talagang balak dito is makatulong sa community. At kasi naniniwala kami na sa kaunting sipag at tiyaga, no Filipino should go hungry. Lalo na kung meron silang mapagtatamnan, kahit na hindi malaki, kapirasong lupa, kung alam nila ang pamamaraan ng pagtanim. Kalabasa, alokbate, iba-ibang mga gulay. Kami isa sa mga accredited ng TESDA at saka lately, na-accredit na rin kami ng ATI or Agricultural Training Institute. Naikwento rin nila ang iba't ibang organic farming techniques nila rito. Paano po yung paano yung pagkakalabanin niyo yung mga insekto? Paano yun? Ay may kami na sili, binababad namin, yun ang pag-spray namin. Ayun. OHN. OHN ang tawag. Oh, okay. Malagyan ng katas ng makabuhay, yung mapait. Yun, talagang hindi nalalapitan ng mga insekto yan. Suka. Yun ay aming pang-spray. Pwede na tayong kumanta ng Bahay Kubo, no?
Kung farm to table naman ang hanap nyo experience, bumisita sa farm na to. Pag gusto nyo lang mag-unwind, pupunta kayo dito, pwede kayo mag-pick ng mga fresh na vegetables, lettuce, and fruits. Tapos pwede nyo paluto sa amin. Gumagamit din sila ng organic composting para sa kanilang pananim. Which means, walang halong mga kemikal ang kanilang pananim. Hindi kami gumagamit ng mga chemicals para sa vegetables namin. So you'll get yung intense na flavor ng mga vegetables. Pati livestock nila, free range at hindi kumakain ng feeds. Makukuha nyo yung meatiness ng karne na hindi nyo makukuha sa chemically raised na mga livestocks. For the healthier tita and tito in you. Ready na kayo kumain? Tululaway nga kagutom moment in 3, 2, 1. Simulan natin sa salad. Freshly picked pomelo tossed with prawns. Para pampainit ang tiyan, tom yum gong soup infused with herbs na galing sa bakuran. Para sa pasta, sariwang pitas na kamatis ang ginamit dyan sa sauce. So saucy. For our main entree, free-range chicken at pork chops ang inihaw at binudburan ng herbs and spices. But wait, there's more! How about some red wine aged wild pork chops? Healthy and yummy. Hashtag good eats. Tara, lamon tayo. For dessert, how about a bubble bath? Yan! Here's Tito Jack relaxing. Napilitan lang talaga yan, mga biyero. Ako, diretso na agad sa masahe. Sa Antipolo at doon maligo tayo sa talon na kung tawagin ay hindi na po sarado ang Hinulugang Taktak. Ang nooy pinasikat na destinasyon sa Antipolo parang nahulog na bituin at nawalan ng ningning. Dati po ang Hinulugang Taktak po ay mabahong mabaho. Gawa po ng napakadaming tao sa Antipolo City. Nagkaroon ng pollution po ang mga mainstream ng daluyan ng tubig papuntang Hinulugang Taktak. Na-close po ito sa publiko for more than 1 year. Dahil sa kapabayaan ng mga nakatira malapit sa Hinulugang Taktak, dumumi at nawala na ang sigla nito simula noong 90s. Pero unti-unting bumangon ang talon. At ngayon, more than 1 year po ang rehabilitation ng Hinulugang Taktak at marami din pong NGOs ang nag-donate in terms of mga plants and materials. And even yung pong mga estudyante, mga empleyado, tulong-tulong din po sa paglilinis at pagtatanim dito sa paligid po ng Hinulugang Taktak. Ngayon, sa halagang 30 pesos, maaari na uling pumasyal at mag-selfie malapit sa falls. Kung gusto mo namang maligo, maganda lang ng 50 pesos para makaswim all you can sa newly renovated swimming pools nila. Sana patuloy na panatiling malinis ang Hinulugang Taktak. Dahil isa itong tatak ng Antipolo. If you're looking for a more romantic and relaxing place with your loved one, tiyak pasok ang hanging garden nito. Perfect pa dahil may mga couples packages sila rito ranging from 1,500 to 5,000 pesos a night. That's the daycare facilities.
of Leleta Space, which they have the hanging gardens, the infinity pools, and hydro massage pool, more on health and wellness water amenities. Kasama ng lahat dyan, ha? Lika, sama ka sa akin. Lika dito. Aray ko. Umuwi pa ako. Ay, dito tayo. Ayan. Pasok tayo dito sa kwarto ko. Kwarto natin dalawa. Ito yung kasama sa parang couples package. Room good for 2. At kasama na dyan ay mabangong kwarto. Parang I feel like I'm in the mood. I'm in the mood to sleep. I'm in the mood to sleep. Alas 9 na eh. Pero kapag may kasama nga pala ikaw, hindi mo sila pwedeng tulugan, dapat sabay kayong matutulog. Pagkatapos ng maliligo sa banyo, because I believe that showering together is best to save water. Ito naman ay isa pang bedroom. Alam mo, gigising naman kayo talaga na kasama niyo yung mga anak niyo. Kunyari lang talaga na kayong dalawan talaga mag-asawa. The room is big enough for 4 to 5 people. Perfect when you're with your kiddos. Romantic yet sulit. Minsan, biyeros, sa araw-araw na pamumuhay natin, may mga lugar at bagay na tila di natin napapansin pero may halaga pala sa atin. Gaya na lang ng mga halaman at mga ilang-ilang mga garden sa gitna ng syudad. Secret Garden of Doris. Ngayon lang ako nakapasok dito. Yes. Ano bang pinagmulan ng pangalan ng Secret Garden of Doris? Yeah, actually, it's inspired sa word ni Lord. Okay. So, sa Psalm 91, Secret Place of the Most High. So, makikita mo, Secret Garden of Doris, G-O-D. G-O-D. Pwede rin Drew, no? Pwede rin Drew. So, Secret Garden of Doris. And then, G-O-D siya. So, kasi, di ba, God is the only one who can make a tree. Right. Diba? So, eto siya. So, we propagate as a good steward. Nagpa-propagate kami ng mga exotic fruit-bearing trees here in SGD, Secret Garden of Doris, not Drew. Not Drew. Okay, ano po yung mga iba't ibang klaseng hina-harvest nyo? Nagsisimula yung rambutan natin, tuklapin yan. Okay. And it's red. Come on, I'll show you. Nakita mo siya na magkadugtong siya. Okay. So, imbes na tukuran ko siya ng namamatay na puno, pinagdugtong ko siya. Ang tawag dito, nag-connect siya. Approach grafting. True grafting yan. Ang maganda dito, pag marami siyang dahon, pwede siyang fence. Tapos pwede ring ornamental fence. And then, with fruits pa. Diba? Kasi masarap pa yung fruit natin kasi it's tuklapin. Pwedeng-pwedeng mamitas ng mga organic fruit dito sa not-so-secret garden anymore ni Doris. But don't forget to make an appointment, biyeros. Just follow and message them sa kanilang social media page. Yung rambutan natin, yung hindi sumasama yung wood, yung buto. Okay. Meron naman supsupin, pero hindi mo nakukuhain lahat yung mga meat, yung flesh. Sinisupsup mo lang? Oo. Wow! Ayan, good sign po yan pag marami lang kami, no? Organic tayo, natural farming. Wala tayong chemical dito. Cheers! Cheers! Yung buto, iniipon namin yan, tapos tatanim ulit. Medyo maarte yan, masarap talaga. Fresh, di ba? Tikman nyo. Wrong rain. Kasi marami kami, ko siya kasi. Top working. So sa isang puno, makikita mo, iba-iba yung variety niya. Mula sa pamilyar na rambutan, ipinakita naman sa akin ni Doris ang iba't ibang mga exotic at rare na mga prutas. Ito yung sa mga pinagmamalaki ko. Variegated. 2 colors. Wow. Yeah. Para siya pwede mo nang pitasin din yan. Pwede nang pitasin to? Pwede na to. Pag nagpipitas lang kami, sinasama namin to. Okay. At saka makita mo tong dahon, 2 colors siya. Pati yung fruit niya, 2 colors din. Pero, orange siya. Orange siya? Yes! Orange siya talaga.
Combination Okay. siya ng Valencia orange. So very rare pa siya sa market. Isa to sa pinaka-expensive na variety sa ngayon. How much per kilo yan? Actually, not sa pakilo. Yung seedling, planting material itself, mahal. Pagkuha niya. Galing mag-acting. Yan So, siya. gaganin din, pareho lang din ng... Actually, ni-slice, di ba yung ito yung, di ba yung kumquat, yung kiat-kiat, yung mga pampaswerte sa mga Chinese, yung mga pag-Chinese New Year. Ito yung mga pinapapropagate sa amin. Di ba usually bilog yun? Yes. Isa to sa variety. Ang tawag naman dito, nagami. Nagami? Nagami kumquat. Galing ba sa Japan? Yeah, oo. Okay. Hi, arigato. Arigato. Nag-ato siya, yun yung hinog na. Pwede mo na siyang ipitas. So, para din siyang orange? No. Ano naman siya, ang kiat-kiat, katulad siya ng yung Dalanghita. mini... Dalandan. Oo, yun, yung mga ganon. Pero Paborito mini yan ng lang anak siya. ko eh. Oo. Tsaka mataas sa vitamin C. Kaya maganda yan. Tsaka maganda sa kids. Tapos, pag nagluluto, pwede kay misis mo, ay yung rind niya, pwede Yan. rin isama. Tama. Yan. Ito po. Yes. Nagami kumquat. Pwede mo kainin nga yan ng on the spot eh. Pwede. Oo. Kasi medyo parang bitter, tapos ang loob niya sweet. So, hindi siya good, hindi siya best, bitter lang siya. Bitter and sweet. Okay. Parang better siya. Alam ko, good, bitter, best. Pwede, Okay, pwede. Ay, okay. pwede yun. Pwede dong. Siyempre, citrusy siya, no? Naging mapait siya dahil kinain mo yung balat. Usually naman gano'n naman yun. Kahit kagatin mo yung balat ng kalamansi o orange, nalalasahan mo yung bitterness. But sa loob, well, hindi pa siya gano'n katamis eh. Pag red, oo. Oo, siguro pag red, mas matamis siya. Ito yung actually interesado ako. Yeah. Tikman nga natin. Sige nga, tikman nga natin ito, ma'am. I hope okay na, no? Just hindi pa pala okay. Sige. Alam mo, mag-cheers muna. Okay. Cheers. Sorry. Cheers. Okay. Ikaw muna. Parang mahilig ka nga sa orange. Ibaba lang siya. How do you find it? Orange nga siya. Di ba? Galing. Oh. And it's variegated. Two colors siya. Galing. Diba? Meron din kaming variegated calamansi, but this one is talagang special. Wala pang fertilizer yan, ha? Galing. Natural. Siyempre, hindi mo akalain orange eh, dahil nga two-tone siya eh. Yung sweetness pa niya, siguro hindi pa na-reach. Hindi pa ma-maximize. Oh. Kasi limited yung soil. Alright. Nasa pot lang siya. So kung ilalagay mo siya talaga sa garden na well-fed yung soil mo, it will talaga. Sobrang, ang daming satisfied client dyan. And maganda rin siyang ornament kasi conversation piece. To think na two colors yung dahon, two colors tong kakaiba, di ba? Parang legacy na sa family mo, conversation piece. Pag wala na kayo mapag-usapan, napag-usapan nyo na lahat. Tingnan mo yung orange ko. Ganun ba two yun? colors. Pwede. Ganun yun. Okay. Cheers na lang tayo sa tea. Cheers! Sigleti for mga auntie. Hindi, yun yung namin eh. Yun yung theme ng episode namin talaga. Wow! Auntie Polo. Auntie! Oh, okay. Mga auntie-party ko yung mga yan eh. Actually, yun naisip ko, kaya parang hindi maganda, hindi positive. Speak life. Kailangan. Speak life? Oo, kailangan magandang Speak life. Speak life. I mean, Speak life. Better word, choose a better word, choose a better... Antik. Diba? Ilang beses ko nang binalik-balikan ang Antipolo. Nagbibisikleta man o nagmamotor. Kakain man o magre-relax. Pero may isang lugar lang talaga ako dito na hindi pa napupuntahan. Alam mo, bago natin pag-usapan yung mga pagkain na sa harapan natin at bago natin tikman yung mga pagkain na sa harapan natin, gusto ko lang talaga i-stress
na sa milyong-milyong beses na ako dumadaan dito sa Marilake, papunta sa Sierra Madre for how many years? For nearly a decade. Parati kong dinadaan ng Boso-Boso. Pag nakapunta ka rito sa Antipolo, siyang achievement ba kumbaga. Solid po kasi yung ahon dyan, saka ang laki po ng bike lane, ang sarap po daanan. Bali, hindi po kakainin ng mga sasakyan yung dadaanan, kaya sarap umahon. Safe po yung daan. Always curious dahil ito yung kuminsan yung palatandaan namin na pababa na tayo ng Boso-Boso or pagpabalik na kami, nako, ayan yung paakit ng Boso-Boso. Pero hindi pa kami nakapasok sa Boso-Boso. Kaya nga tinext ko yung mga kaibigan ko na usually ka-ride ko. Sabi ko, pare, for the first time, makakapasok na rin ako sa Boso-Boso. Apparently, it's a resort. On the other side, may mga different swimming pools. Pero ito talaga yung kanilang selling point. This is their edge. Yan pa lang, parang panalo ka na yun, no? So, feeling ko kahit anong luto nila, masarap. Dahil sa view. Usually, ganun naman yun eh. Sarapan natin, pork binagoongan. Meron silang, of course, you have your Filipino favorite. Pero meron din silang mga different types of cuisine. You have your mukhang chicken Caesar salad, tofu sisig, some type of beef dish, some pasta dish na may prawns. Timing lang ako. Hindi ako magsasalita. Kakain lang ako. Ikot ka lang ng ikot. Kakain lang ako. Ikot ka lang ng ikot. Go! Wala pa rin tatalo sa Antipolo. Just an hour away from Manila, it's much greener and more peaceful here. Dahil sa dami ng organic farms na naghahatid ng healthy treats. This is still a place where you can relax, recharge, and take a step back from chaos that is Metro Manila. Yes, having another Tito moment here, Bieros. I hope you get yours soon.